Hello mga ga, ang liit lang talaga ng ating molder ngayon. 9 by 5 centimeter lang ito. Binili ko ito online pero konti lang yung in-order ko. At ngayon ay susubukan natin dito sa ating photo cake mixture. Pero ang cute ha? Kaya tara na, gawa na tayo ng ating photo cake mixture. So dito sa ating mixture, pagsamahin natin yung asukal na puti, asin, vanilla extract at tubig. Tunawin muna yung mga dry ingredients bago tayo magsala ng cake flour. At lagyan natin ito ng baking powder. Maganda talaga dito gagamitin mga sa ating mga puto cake recipe yung ating cake flour. At haluin lang natin itong mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At ito ay hindi ko na ito salain kasi makinis na yung ating mixture. Itabi lang muna. Dito naman tayo sa ating egg whites. So dito batihin muna natin yung ating egg whites at naglagay ako dito ng cream of tartar. At pag ganito na yung consistency ng ating puti na itlog, ay lagyan na natin ito ng asukal. Pero paunti-unti yung paglagay natin ng ating asukal. At pag naubos na nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin pa natin ito ng mga 5 minuto hanggang sa ito'y tumibay yung ating mirang. At huwag lang natin hintayin na ito'y mamumuo or yung halos nagbilog-bilog na yung ating mirang. Nasa medium step bake lang tayo. Ayan lang po mga ga na yung inaangat po natin ay nagpo-fold pa yung ating mirang. Pwede na natin itong ihalo dito sa ating cake batter. Pero kukuha lang tayo muna dito ng kalahati lang muna at cut and fold lang muna natin ito dito sa ating mixture. At pag well mix na yung first natin na nilagay, ay pwede na nating ilagay dito lahat yung ating mirang. At cut and fold lang natin ito ng padahan-dahan hanggang sa mag-well combine na yung ating mixture. At para na maging malambot talaga na fluffy yung ating mga puto cake, ay kailangan po ay hindi natin ito ma-over mixing ha. Dahil ang cute lang nga ng ating molder, kaya ilagay lang natin yung ating mga mixture dito sa ating mga plastic piping bag. At huwag nating banyahan na kung ano-ano, mantika man dyan or shortening yung ating mga molder ha. Para maganda naman yung pagkaalsa at tatanggal lang ho yan pag naluto na. At kailangan na isa lang natin ito agad at kailangan ay mainit din na yung ating oven bago natin ito isa lang. At niluto ko ito sa loob ng 25 minutes sa 160 degrees Celsius yung init ng aking oven. At sa pagluto pa rin dito ay depende pa din yan sa ginagamit natin ng mga oven ha. At sinubukan kong ilagay sa ating mga 500 ml na container tub ay ayan po ay maluwag pa. Kasi ay sobrang cute lang talaga ng ating mga molder. At kung gusto niyo yung umorder ng ating tube molder na ito ay ilagay ko lang sa comment section yung link. At sa toppings talaga natin ay depende na ho yan sa inyo. Ako kasi dito may natira ako na condensed milk na meron po itong cocoa powder. Lagyan ko ito ng caramel syrup ng ECC. Ihalo ko dito. Ito yung gawin kong toppings. Ay sa toppings kayo na ho yung masusunod ha. At para pangdagdag toppings at design na din, itong ating ECC caramel syrup ay ilagay din natin dito. At ang bintahan ko dito mga ga ay 20 pesos lang yung isa kasi ang liit lang naman. Pero pwede talaga natin itong ilagay sa ating mga container tub 500 ml. Pwede natin itong gawing paninda sa mga school canteen.